sa episode na to. Welcome sa ating Tikiman episode. Dito sa kung tawagin ay Ugbo 2.0, ang Fusion Alley. Mula sa mga local street food gaya ng lechon, tusok-tusok, Sana pala pinaiinit ko. hanggang sa umabot sa international level gaya ng Indian cuisine na panipuri, Palaman niya parang patatas lang. Japanese cuisine like ebinasu, May parang salty na pumuputok sa loob ng bibig mo. at iba't ibang pagkain na matatagpuan dito sa Fusion Alley. Ang laki pala niya. Kaya kung foodie ka, let's go! Dito kami ngayon sa Fusion Alley. Siguro mag-scout muna kami ng mga pagkain. Magmula ron sa entrance hanggang sa dulo muna kami. Tapos saka kami babalik kung ano yung okay na titirahin namin pagkain. Siguro tingin-tingin muna kami ng mga ng mga pwede namin kainin ngayong gabi. Homemade big siomai. Siguro yung kakaiba. Hinahanap ko dito yung steak yung steak na lasang nilaga raw. Ewan ko sa dito yun. Ah, yan. Oh, may showmanship pa. Alam mo, sa dami ng rito, ng mga kainan, parang ang hirap mamili eh. Siguro dapat medyo marami kang budget. Ilocos Empanada na naman yan, Halos lahat ng vlog ng kasama ko, Ilocos Empanada eh. Bakit masarap yun eh? Ilalayo ko na to, baka mamaya contentan naman yung Ilocos Empanada eh. Nakailang Ilocos Empanada ka ni. Para sa una nating street food tikiman, bakit hindi muna tayo magtusok-tusok at unahin natin itong baga bilang pampagana? At syempre, dito na tayo bumili kay Baga ni Tomboy. Para sa ating unang food trip, tikman natin tong baga ni Tomboy. Magkano to, kuya? Pwede video? Kuya, sino si Tomboy? Nasaan siya? Baga ni Tomboy. Thank you. Tapos lagyan natin ng ng suka. Okay, kuha tayo ng suka. Tapos, syempre, pangalawang suka. Damihan na natin. Tapos, kuha na tayo ng steak para itusok na natin dito sa baga natin. So, para sa unang food trip natin, baga ni Tomboy, 50 pesos. Medyo malambot na siya. Sana pala pinaiinit ko. Sarap siya, medyo chewy. Kaya hindi lang sa mainit, pero ayos naman, masarap. Nakatikim ako ng ganito sa Carriedo eh. Yung ganito nila, parang may nilagay silang asukal. Pero eto, super plain lang siya, walang halong iba. Yung suka niya, normal na suka lang. Kaya masarap talaga siya pag maraming sibuyas. Kaya kapag ka maglalagay ka nito, damihan mo na ng sibuyas. Para sa next food trip, dito naman tayo sa isang kainan kung saan ang tinitinda naman nila ay ang mga authentic Indian cuisine gaya ng panipuri. Bibili tayo ng authentic Indian cuisine na parang kakaiba kasi. Parang authentic kasi yung nagtitinda rito, yung mga Indiano. Kaya magkano po? Sige, ako isa. May ilalagay pa ba rito? Yes po, itong green saka yung red, mix nyo lang po. Marami po ng green, konti lang po ng red. Ah, okay. Konti lang yung red, no? Okay, lagyan natin ng red. Siguro ito yung chili sauce. Tapos lagyan natin ng kulay green. Kaya ano yung kulay green? Tamarind po. Okay, isa lang ba ito ba? Yan, okay natin. Bumili tayo ng panipuri. Okay, ito siya. Ay, texture niya parang apa. Ayo. Sarap. Parang mas masarap siya pag sobrang angham. Medyo mataano kasi yung... Sabi konti lang daw. Hindi. Parang... Kaya konti kasi chili sauce yun eh. Hot sauce pala. Sarap. Flaky. Flaky siya. Yung palaman niya parang patatas lang. Pero masarap. Okay, trip ko talaga yung mga Indian food. Siguro yung past life ko, Indiano ako. Panipuri. For our last fight. Proceed tayo sa next food trip natin. Ate, magkano? 250. 250. Pag may drinks, 300.
Dito tayo sa may mocktails. Order tayo ng ebinasu. Ang ebinasu ay isang Japanese dish na karaniwang gawa sa hipon at talong na may savory sauce. Kadalasan itong stir-fried at may matamis alat na Japanese style sauce. So medyo mag-aantay muna kami ng mga 15 minutes kasi made to order siya eh. Gagawin yan sa harap mo. So prepare na ni ate yung paglalagyan natin ng ebinasu. Then nilagay na niya isa-isa yung fried eggplant. Nung una akala ko pork siya pero talong pala siya. Okay, tapos nilagyan sa ibabaw ng sauce. Ito yata yung miso glaze eh. So, yun, may dinukot si ate sa ilalim. Ayun, onion pala. Ang galing no, consistent yung laki ng onion. Tapos may nilagay si ate na parang ice cream. Pero wag ka, yan ang nagpamahal dyan. Kasi hipon yan eh. Siguro dinurog na hipon yan na may halong cream. Nilagyan ni ate ng mayo, isa-isa. Tapos yun, inapo yan guys. Siguro para magkaroon siya ng smoky flavor. Tapos yan, binaliktad, inapoyan ulit. So for the final touch, tas yun yung nilagyan niya ng caviar. Yun. Tapos nilagyan ng ano? Citrus. Ortega to. Ito po spice. Tapos yun yung spices. Eto na ang ating ebinasu. Thank you. Hanap muna kami ng maupuan kasi parang hindi kami makakain doon eh. Dapat Yun na i-dine in sumabog, namin yung kaya ano lang nila. i-take out na lang. Saan yung ano? Kasama ko. Ayun, iniwan ako eh. At sino ba naman ang hindi ma-attract sa mga very colorful na mga inumin mula sa mga masusustansyang prutas na ginawang juice? Okay, so dito naman tayo sa Delcy Juice. Bibili tayo ng drinks natin. Meron sila dito ng apple juice, avocado, melon, tapos dragon fruit, Cucumber. saka Blue lemonade. blue lemon. Ang laki pala niya. At hindi magpapahuli sa mga street food ang chow fan with Hungarian sausage. 70 pesos? Mura. Kaya orderin na yan. Order tayo nung merong upuan. Tapos doon natin to kainin. Okay, para sa next food trip natin, umorder tayo ng Hungarian sausage with chow fan. Ito, 70 pesos. Tikman natin guys. Medyo ano lang siya, yung texture niya pero parang antigas. Sabagay ang mga Hungarian naman matitigas talaga yan. Okay, para sa first bite. Ang sarap ng ang sarap ng sausage. Ang sarap ng Hungarian niya, pero gusto kong tikman yung chow pan lang mismo. Chow pan medyo salty, pero katamtaman lang. May konting sweetness siya. Meron siyang corn, saka konting carrots. Yung kanin medyo malambot. Masarap. Tingnan naman natin yung mismong Hungarian. Ito guys, Hungarian. Nanginginig kamay ko. Okay, Hungarian niya. Hungarian medyo chewy. Medyo maalat-alat. Pero match siya sa price natin sa chow pan. For 70 pesos, okay. Sulit na eh. Tapos guys, umorder nga rin pala ako ng tapsilog. Kasi napalitan ng umorder ng tapsilog dito kasi wala kaming maupuan. Mahirap kasi humanap ng maupuan dito kasi sobrang dami ng tao hindi nakaupo. Kaya umorder ako ng tapsilog. Pero tikman na rin natin. So para dito sa mismong tapa niya, try natin guys, tapa. First bite sa tapsilog. Medyo matigas siya, maalat-alat kasi parang gusto ko ng ketchup. Wow, ang ketchup mamaya. Medyo may nalalasahan na akong asin. Samahin natin ng fried rice. Okay, yung fried rice na medyo typical fried rice lang. Garlicky, medyo malambot. Kasi yung itlog, ganito yung gusto kong luto eh. Kung yung merong mga sunog-sunog sa gilid. Wrap. Okay, tikman naman natin tong lemonade nila. Blue lemonade. Matamis, parang sobrang tamis niya. Parang gusto kong lagyan ng tubig. Natatamisan ako. Pero ayos lang siya. Meron siyang lemon sa loob. Kaso, yun lang, sobrang tamis lang.
Okay, para sa next food trip natin, ito naman, yung titikman naman natin, yung Epinasu. Ito yung in-order natin kanina doon. Ito yon. Yung kaninang nakikita nyo na parang parang bilog na box. Bilog na box eh. No? Yung kaninang parang, ito, yung ganito. Medyo nasira na eh, kasi tinake out namin eh. Eggplant pala to guys. So, tikman natin. Naisip ko ngayon, parang paano nila ginawa yun. Lasa mo siyang eggplant na parang hindi siya eggplant. Pero nangingibabaw yung eggplant. Tapos meron silang nilagay dito na parang, ito eh, medyo malambal. Yun o. Nadudurog na eh. Ito. Medyo salty siya. Pero siguro mas maganda kung kakainin mo siya ng buo. Parang ito, nakasama yung nasa toppings niya. Masarap siya. Kasi parang mayroong pumuputok sa loob na sauce eh. Hindi ko lang alam kung may parang salt na pumuputok sa loob ng bibig mo. Masarap. Okay. Okay, so hanggang dito na lang yung vlog natin. Busog na ako, hindi ko na kaya. So, ang gagawin na lang natin, definitely magre-rest back tayo dito kasi parang bitin eh. So hanggang dito na lang. Don't forget to like and subscribe. Babush!